ibigay mo to that Catherine, to that young Catherine? What would you have said to her? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. Maraming salamat po sa palagian po ninyong pagbibigay ng mga opinion patungkol sa hottest news about Catherine and Alden Richards. Ngayon, pagpanoorin po natin ang ilan sa mga talaga namang hindi mating malilimutan na mga statement ni Miss Catherine Bernardo, sapagkat ngayong araw ay trending at pinag-uusapan po yung kanyang interview. Talagang kaabang-abang kung ano nga ba ang mga sasabihin ni Miss Catherine at kung ano nga ba ang mga tanong na ipupukol naman nitong si Mr. Boy Abunda para kay Miss Catherine Bernardo. So, katulad po ng mga napag-usapan natin, 'di ba, na mas umikot sa personal na buhay ni Miss Catherine Bernardo ang ilan sa mga katanungan na tinanungan nitong si Mr. Boy Abunda sa past talk sa kanya. So, isa dito sa mga sinabi niya, panoorin natin. I don't regret anything. No, I know. Yeah, so ayoko siyang pangunahan. I want you to experience all the happiness. All What was okay to you? Yes. When Boy Abunda asked Catherine Bernardo kung ano po yung gusto niyang sabihin sa little Catherine Bernardo, no? Kung baka parang sinasabi niya na after all the pain, after all the struggles, and after all the happiness that she been encountered for 11 years in relationship, ano yung gusto niyang sabihin? Ito, papanoorin natin. Alam ko marami magko-question on, but it was 11 beautiful years. Yeah. And grabe yung naging, kung ano yung nakikita nyo ngayon, ang laking part ng 11 years na yun. So, kung nandyan si Little Kath, sasabihin ko, ayoko tang pangunahan. I want you to experience all these emotions, all these things. Kasi, it's gonna be a big part of your growth. Makikita natin sa mga sagot ni Miss Catherine Bernardo na parang sinasabi niya na she doesn't have any regrets for 11 years na meron siyang relationship. Pero one thing na parang na-observe ko kay Miss Catherine Bernardo, she never mentioned the name of her past relationship, or hindi po niya nasabi kung ano yung pangalan, or hindi niya nabanggit yung pangalan ni DJ or ni Daniel Padilla. So, pero sa mga nakikita natin sa kanyang mga statement, makikita naman natin na tinanggap niya lahat ng mga experience na yun. That's what she's again. Sobrang bilis ng panahon. Okay. One day, you're gonna have your own daughter. Yes. You're gonna have your own son. You're going to have your own child. Halimbawa lamang, kinailangan, bigyan mo ng leksyon na may kinalaman po sa pag-ibig. Anong leksyon ito na sasabihin mo sa kanya? And sa usapin naman na pagkakaroon ng anak, ay tinanong din ni Tito Boy kung ano po yung maipapayo ni Miss Catherine Bernardo sa magiging daughter niya in the future, dahil sa 11 years nga naman, sa kanyang murang edad talaga, pumasok na sila sa relationship ni Mr. Daniel Padilla, at isang lalaki lang talaga yung kanyang nakasama for past 11 years. So ito po yung sinabi niya. Let's watch it. Use your pain as a reason to hurt others. I think that's what I learned personally. Just napaka-iconic at napaka-tindi at meaningful, napaka-sustansya ng ilan sa mga binitawang salita ni Miss Catherine Bernardo nang sinabi niya na don't use your pain or don't use the pain na maging rason para manakit ka ng iba. So, dahil dito ay talaga namang hinangaan siya ni Tito Boy Abunda patungkol sa statement na ito. So, ito pa po yung sinabi niya, panoorin natin. Because you're in pain, you're hurting, it doesn't mean that you have to do the same. Ganda. Yeah, just because you are in pain doesn't give you permission to hurt another one. Yeah. Ito mismo ang pinakadahilan kung bakit kahit sa sobra at tindi ng pinagdaanan ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang past relationship, she never did anything wrong, Kumbaga wala siyang sinabing paninira or hindi niya siniraan sa publiko si Daniel Padilla. Kahit po sa kanilang heartbreaks letter sa Instagram, ang tangi niya lang sinabi, nagpapasalamat siya for DJ for 11 beautiful years na pinagsamahan nila. Ito pa, panoorin natin. Like, kindness, you can never go wrong with kindness. Begets kindness. Yes. And, if something bad happens or kung may mangyayari sa'yo, okay, I'll let you experience it because I can't protect you from it. But, siguro yung makokontrol ko lang is how you will handle yourself when you're in pain. And I want you to know na basta alam mo yung values mo, alam mo wala ka naapakan ibang tao, then you shouldn't be afraid of anything kasi lahat kakayanin mo. Yun yung ginawa sa sarili ko. It's very personal. Yeah.
taas noo na sinabi ni Miss Catherine Bernardo na naranasan man niya yung sobra-sobrang pain, but she make it a point, or she make sure na wala talaga siyang tinapakan at wala siyang sinaktang tao. And upon viewing this interview, no, habang pinapanood ko siya at pinakikinggan ko lahat ng mga sinabi ni Miss Catherine Bernardo, dito ko po na-conclude that Miss Catherine is already healed. Talagang ano na siya, naka-move on na siya, dahil kayang-kaya na niyang pag-usapan kung ano yung pain, kung ano yung mga naranasan niya, kasi parang magiging big trauma kasi sa'yo kapag po binalikan mo yung mga pain na naranasan niya for 11 years na relationship, tas biglang nawala lang, di ba? Pero this time, parang very light niya na lang ikinuwento sa publiko kung ano yung mga life lesson at kung ano yung mga natutunan niya dun po sa heartbreaks na naranasan niya. And I think ito po yung pinaka point of view ko, no, upon hearing this interview, na talagang handang-handa na talaga si Miss Catherine for another relationship, na pumasok sa isang seryosong relasyon. And parang ang hanap na rin ni Miss Catherine Bernardo talaga is long-last relationship, kasi parang one-man woman kasi si Miss Catherine Bernardo. Ganun kasi nangyari sa kanila ni Daniel Padilla. Pero ang maganda sa kanya, lahat ng mga interview niya, never niya pong siniraan or parang binira, no, kahit man lang masasakit na salita si Mr. Daniel Padilla, dahil never po or wala po siyang regrets sa 11 years na relationship niya with Mr. Daniel. At ngayon, magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin po natin si Mr. Renato Sayan. If ever matanong si Catherine about her real status in relationship with Alden Richards, expected na nating hindi amin in public or kay Boy Abunda. All we have to do is just to trust the process. Aminin din nila yan. True, diba? Katulad na sinabi ko po sa inyo sa ating pong main channel, don't expect too much na makamapag-usapan nila yung patungkol kay Alden at kay Catherine, dahil mas maganda pa kasi nakapag-open up na si Miss Catherine doon sa kanya nangyari, at kinukumpirma ni Miss Catherine Bernardo na may pain talaga, kasi wala naman talagang paghiwalay na hindi ka nasaktan eh. And sabi ni Ma'am Shim, and another comments coming from Miss Maria Vivian Rino. For me, hindi yan aamin habang hindi pa matapos ang showing ng movie nila, kasi ipaaminin man sila this time, sasabihin na naman ng mga bashers na for movie promotion para kumita. Kaya let's wait and see after the HLA, knowing kasi nagkataon din November 23 nag-announce. True, diba? Parang mag-isang taon na alam na nalaman natin na sila break, pero alam ko mas ahead na mas mahaba pa yung panahon na pinaglaban nila na talagang hindi masira yung relationship nila. Pero yun nga. And sabi ni Miss Coco Chano, good morning Dar Eds, happy birthday to you and many more blessings to come. Happy Kat Den more HLA Mall Tour shows. Catherine Alden, you're simply the best. Safe travel. Take care, Dar Eds. All the best and hopefully you are all safe of the storm disasters and quick recovery to those who had been affected. Ayan. Thank you, Ma'am Shikoko Channel, sa inyo pong comments, ano. And kung napanood nyo po yung mall tour po nila, grabe, sobrang yung support na ibinigay sa kanila ng mga taga Mindanao sa KCC Mall, talagang hindi mo talaga matatawaran. And sabi ni Miss Carmelita, good morning Admin Darreds, let's just wait kung anong sasabihin ni Idol Catherine. Para sa akin, sa mga kilosan nila, alam mo na nagkakaintindihan na sila. Like nasabi ni Alden, what you see is what you get. Take care, Miss Darreds, God bless us all. Let's all go out soon to watch again HLA. Ayan. So, ilang araw na lang po, no? Ilang tulog na lang at masasaksihan na po natin ang isa sa pinaka-aantay ng buong Pilipinas. Hindi lang po, pati po ang ibang bansa, yung mga kababayan natin sa ibang bansa, inaantay din tong movie na to. Kaya naman, magpa-reserve na po kayo ng inyong mga tickets. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dar Eds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!